tumigil ka muna diyan. Bago ka mag-scroll paalis, hayaan mong may itanong ako sa iyo na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo habang buhay. Sa tingin mo ba ang pagiging mabuti ay nagbibigay ng kaligtasan? Naniniwala ka ba na ang kabaitan ay nagpoprotekta sa iyo? Na ang pagiging mapagbigay ay nagtatayo ng katapatan? Na ang katapatan ay kumukuha ng respeto? Kung oo ang sagot mo sa alinman sa mga tanong na yan, malapit mo nang malaman ang pinakamapanganib na kasinungalingang itinuro ng lipunan sa iyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang paniniwalang ang pagiging mabuti ay nangangahulugang ligtas ka. Pero heto ang brutal na katotohanan, ang kabutihan ay parang apoy. Sinusunog nito ang lahat ng bagay na itinayo mo, ang mga relasyon mo, ang karera mo, ang mga pangarap mo, lahat. Si Niccolò Machiavelli. Oo, si Niccolò Machiavelli ang nakaunawa nito. Napanood niyang bumagsak ang mabubuting pinuno. Nakita niyang winasak ang mababait na pinuno. Nasaksihan niyang ipinagkanulo ang mga mapagbigay na tao ng mismong mga taong tinulungan nila. At isinulat niya ang lahat ng ngayon. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang nakatagong katotohanan na iyon. Ang nakakagulat na kapalit ng kabutihan na walang gustong pag-usapan. Sa susunod na ilang minuto, malalaman mo kung bakit ang kabutihan mo ay ginagawa ka talagang mahina. Kung bakit hindi nirerespetuhan ng mga tao ang kabaitan mo. Inaabuso nila ito at higit sa lahat kung paano mo mababago ang kabutihan mula sa pinakamalaking kahinaan mo tungo sa pinakamakapangyarihang sandata mo. Pero una, lilinawin ko ito. Hindi kita sinasabihan na maging masama. Hindi kita hinihikayat na manakit ng tao. Ang ipinapakita ko sa iyo ay kung paano maging mabuti ng may estratehiya, hindi basta-basta lang. Dahil ang realidad, sa mundong puno ng mga lobo, ang pagiging tupa ay nagre-resulta sa pagkakalapa mo ng buhay. Ngayon, gusto kong i-drop mo itong affirmation sa comments. Pinipili ko ang estratehikong kabutihan. Simula ngayon, lahat magbabago. Hindi mo nagagamitin ang kabutihan ng bulag. Gagamitin mo ito ng may estratehiya. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit hindi ka palaging pinoprotektahan ng kabutihan. Sa katunayan, madalas ka pa nitong sinisira. At makikita natin kung paano eksaktong mababago ito bilang pinagmumulan ng tunay na kapangyarihan. Magsimula tayo sa unang nakakagulat na katotohanan. Number 1, ang kabutihan bilang paglalantad. Isipin mo ang pinakamabait na taong kilala mo. Ngayon, isipin mo ito. Tunay ba silang nirerespeto? O sila ba ang taong tinatawagan ng lahat tuwing may kailangan? Pero ang totoo, ang pagiging mabuti ay ginagawa kang mahina, hindi ligtas. Kapag palagi kang mabait, nagsisimula kang tingnan ng mga tao bilang predictable. Alam nilang hindi ka lalaban. Alam nilang hindi ka magsasabi ng hindi. Alam nilang kaya ka nilang itulak-tulak dahil masyado kang mabait para gumawa ng kahit ano tungkol dito. Nagiging doormat ka sa opisina, ang kaibigang laging nagbabayad ng hapunan, ang miyembro ng pamilya na laging sumasagot ng oo na tumutulong kahit nasasaktan ka na. Hayaan mong ikwento ko ang isang tao. Siya ang pinakamahusay na team manager na nakilala ko. Palagi niyang tinutulungan ang team niya, palaging pinagtatakpan sila, palaging inuuna ang pangangailangan nila. Alam mo kung ano ang nangyari? Iba ang na-promote sa halip na siya. Bakit? Dahil ang mababait na tao ay hindi mukhang leaders, mukha silang tagasilbi. Hindi nirerespeto ng mga tao ang kabutihan mo. Inaabuso nila ito. Isipin mo ito, kapag ang isang tao ay palaging available tumulong, nagiging walang halaga ang tulong nila. Kapag hindi nagsiset ng boundaries ang isang tao, patuloy na lalampasan ng mga tao ang mga yon. Kapag hindi nagpapakita ng pangil ang isang tao, iisipin ng mga tao na wala talaga silang pangil. Nagiging kahinaan mo ang kabutihan mo dahil sinasabi nito sa mundo na kaya kang samantalahin. Sabi ni Machiavelli, ang leon ay hindi kayang protektahan ang sarili mula sa bitag, at ang soro ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga lobo. Kaya dapat maging soro upang makilala ang bitag, at leon upang takutin ang mga lobo. Sinusubukan mong mabuhay bilang isang tupa sa mundong puno ng mga lobo, at yan mismo ang dahilan kung bakit palagi kang nasasaktan. I-drop mo itong affirmation sa comments. I protect my energy. Aking pinoprotektahan ang aking enerhiya. Number 2, the generosity trap. Narito ang isang bagay na magpapasabog ng isipan mo. Habang mas marami kang ibinibigay sa mga tao, mas hindi nila ito pinahahalagahan. Alam kong parang baligtad yan pero pakinggan mo ako.
Ang pagiging mapagbigay ay nagbibigay ng panandaliang palakpak. Pinapalakpakan ka ng mga tao. Sinasabi nila ang magagandang bagay tungkol sa'yo. Ikinukwento nila sa lahat kung gaano ka kaganda o kabuti. At ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero paglipas ng panahon, may nangyayaring baluktot. Ang pagiging mapagbigay mo ay lumilikha ng pag-asa, karapatan at kalaunan. Galit. Hayaan mong ipaliwanag ko. Kapag tumulong ka sa isang tao isang beses, nagpapasalamat sila. Kapag tumulong ka 2 beses, natutuwa sila. Pero kapag tumulong ka 10 beses, inaasahan na nila ito. Ang natatangi mong kabutihan, nagiging normal para sa kanila. At kapag tumigil ka, hindi nila naaalala ang 9 na beses na nagsabi ka ng oo. Naalala nila ang 1 beses na nagsabi ka ng hindi. Bigla ka na ngayong selfish. Ikaw na ang masama. Isipin mo yung mga magulang na ibinibigay lahat sa mga anak nila. Sa una, excited at thankful ang mga bata. Pero di nagtagal, nagiging inaasahan na lang ang mga regalo. Ang bagong cellphone, hindi na espesyal. Normal lang yan, kasi ganyan talaga si mama at papa. At kapag tumanggi ang magulang bumili, nagagalit ang mga bata at tinatawag silang unfair. Ganito rin sa pagkakaibigan. Ikaw ang laging nagbabayad sa dinner. Ikaw ang laging nagda-drive. Ikaw ang laging tumutulong sa paglipat ng bahay. Nung una, nagpapasalamat sila. Pero kalaunan, tumitigil na sila sa pag-appreciate. Inaasahan na lang nila. At kapag kailangan mo naman sila, bigla silang busy. Ito ang generosity trap. Nagbibigay ka ng nagbibigay hanggang ang pagbibigay ay nagiging pagkakakilanlan mo. At sa sandaling kailangan mong tumanggap o kahit simpleng huminto lang sa pagbibigay, ikaw ang nagiging kontrabida sa kwento ng lahat. Ang patuloy mong pagiging bukas palad, hindi nagtatayo ng loyalty. Nagtatayo ito ng addiction. Nagiging addicted ang mga tao sa pagbibigay mo. Habang mas marami kang ibinibigay sa mga tao, mas hindi nila ito pinahahalagahan. Alam kong parang baligtad yan pero pakinggan mo ako. Ang pagiging mapagbigay ay nagbibigay ng panandaliang palakpak. Pinapalakpakan ka ng mga tao. Sinasabi nila ang magagandang bagay tungkol sa'yo. Ikinukwento nila sa lahat kung gaano ka kaganda o kabuti. At ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero paglipas ng panahon, may nangyayaring baluktot. Ang pagiging mapagbigay mo ay lumilikha ng pag-asa, karapatan at kalaunan. Galit. Hayaan mong ipaliwanag ko. Kapag tumulong ka sa isang tao 1 beses, nagpapasalamat sila. Kapag tumulong ka 2 beses, natutuwa sila. Pero kapag tumulong ka 10 beses, inaasahan na nila ito. Ang natatangi mong kabutihan, nagiging normal para sa kanila. At kapag tumigil ka, hindi nila naaalala ang 9 na beses na nagsabi ka ng oo. Naalala nila ang 1 beses na nagsabi ka ng hindi. Bigla ka na ngayong selfish. Ikaw na ang masama. Isipin mo yung mga magulang na ibinibigay lahat sa mga anak nila. Sa una, excited at thankful ang mga bata. Pero di nagtagal, nagiging inaasahan na lang ang mga regalo. Ang bagong cellphone, hindi na espesyal. Normal lang yan, kasi ganyan talaga si mama at papa. At kapag tumanggi ang magulang bumili, nagagalit ang mga bata at tinatawag silang unfair. Ganito rin sa pagkakaibigan. Ikaw ang laging nagbabayad sa dinner. Ikaw ang laging nagda-drive. Ikaw ang laging tumutulong sa paglipat ng bahay. Nung una, nagpapasalamat sila. Pero kalaunan, tumitigil na sila sa pag-appreciate. Inaasahan na lang nila. At kapag kailangan mo naman sila, bigla silang busy. Ito ang generosity trap. Nagbibigay ka ng nagbibigay hanggang ang pagbibigay ay nagiging pagkakakilanlan mo. At sa sandaling kailangan mong tumanggap o kahit simpleng huminto lang sa pagbibigay, ikaw ang nagiging kontrabida sa kwento ng lahat. Ang patuloy mong pagiging bukas palad, hindi nagtatayo ng loyalty. Nagtatayo ito ng addiction. Nagiging addicted ang mga tao sa pagbibigay mo. At tulad ng kahit sinong addict, nagagalit sila kapag napuputol ang supply nila. Narito ang psikolohikal na katotohanan sa likod nito. May tinatawag ang tao na hedonic adaptation. Mabilis tayong masanay sa magagandang bagay. Ang dating espesyal, nagiging normal. Ang dating mapagbigay, nagiging inaasahan. Kaya ang paulit-ulit mong kabutihan, unti-unting nawawalan ng bisa. Nagiging invisible ito. Tinitigil na ng mga tao ang pag-notice nito dahil sobrang normal na. Pero yung 1 beses mong pagsabi ng hindi, yan ang tumatatak. Yan ang pulang bandila. Yan ang naaalala nila. Yan ang inuupuan nila. Yan ang inirereklamo nila. Nangyayari ito kahit saan. Sa trabaho, kapag palagi kang nag-o-overtime,
Nagiging normal na ang pag-o-overtime mo. Wala nang pumapalakpak, pero umuwi ka lang on time ng isang beses, bigla ka nang hindi committed. Sa relasyon, kapag palagi kang nagko-compromise, nagiging inaasahan na yon. Pero tumindig ka lang isang beses, ikaw na ang mahirap kausap. Sabi ni Machiavelli, ang mga benepisyo ay dapat ibigay ng paunti-unti at sa ganitong paraan, mas masarap ang dating nito. Naintindihan niya ang bagay na hindi natututunan ng karamihan ng tao. Ang kakulangan ang lumilikha ng halaga. Ang sobra ang sumisira nito. I-drop mo itong affirmation sa comments. I give strategically. Nagbibigay ako ng may estratehiya. Number 3, the mask of virtue. Narito ang isang katotohanang maaaring hindi ka komportable. Mas naniniwala ang lipunan sa anyo kaysa sa realidad. Hindi mahalaga sa mga tao kung talagang mabuti ka. Mahalaga sa kanila kung mukha kang mabuti. Hindi nila hinuhusgahan ang puso mo. Hinuhusgahan nila ang imahe mo. Ibig sabihin nito, para mapanatili ang kapangyarihan at respeto, kailangan mong isuot ang maskara ng kabutihan habang pinananatiling nasa ilalim ng kontrol ang tunay na lakas mo. Tingnan mo ang pinakamaiimpluwensyang tao na kilala mo. Sa tingin mo ba nakarating sila roon dahil tunay silang mabait sa lahat? Hindi. Nakarating sila roon dahil matalino sila kung kailan, paano at kanino nila ipinapakita ang kabutihan nila. Ngingiti sila sa harap ng publiko pero gumagawa ng mahihirap na desisyon sa pribado. Nagpapakita sila ng awa kapag may naiaambag itong pakinabang at nagpapakita ng lakas kapag kinakailangan. Nauunawaan nila na ang anyo ng kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa sa mismong kabutihan. Hindi ito tungkol sa pagiging peke. Ito'y tungkol sa pagiging mapag-estratehiya. Isipin mo ito. Ang doktor, minsan kailangan kang hiwain para iligtas ang buhay mo. Malupit ba ang doktor? Hindi. Ginagawa niya ang nararapat gawin kahit may pansamantalang sakit. Ang tunay na mga lider ay nauunawaan na minsan ang pagiging tunay na mabuti ay nangangahulugang mukhang masama ka muna pansamantala. Minsan, ang pagtulong sa isang tao ay ang pagsabi ng hindi. Minsan, ang pagprotekta sa team mo ay nangangahulugang gumawa ng mga desisyong hindi popular. Ang maskara ng kabutihan ay hindi tungkol sa panlilinlang. Tungkol ito sa timing. Tungkol ito sa pag-alam kung kailan ipapakita ang lambot mo at kailan ipapakita ang bakal mo. Karamihan sa tao, baliktad ang ginagawa. Ipinapakita nila ang kahinaan sa mga kaaway at ang lakas sa mga kaibigan. Ang matatalinong tao, kabaligtaran ang ginagawa. Sabi ni Machiavelli, lahat ay nakakakita kung ano ang ipinapakita mo. Iilan lang ang nakakaranas kung sino ka talaga. Nauunawaan niya na ang persepsyon ang humuhubog sa realidad. Kung nakikita ka ng mga tao bilang mahina, nagiging mahina ka. Kung nakikita ka nila bilang malakas, nagiging malakas ka. Gusto kong i-drop mo itong affirmation sa comments. I control my image. Kinokontrol ko ang imahe ko. Number 4, the economics of power. Bawat isang bagay na ginagawa mo ay may kapalit. Bawat pabor na ibinibigay mo. Bawat oo na sinasabi mo kahit gusto mong magsabi ng hindi. Bawat sandali na ginugugol mo sa pagtulong sa iba imbes na buuin ang sarili mo. Karamihan sa mabubuting tao, hindi iniisip ito. Nagbibigay sila ng nagbibigay hanggang maubos sila. At pagkatapos, nagtataka sila kung bakit sila pagod, galit, at palaging sinasamantala. Narito ang dapat mong maintindihan. Limitado ang oras, enerhiya, at resources mo. Kapag ginastos mo ang mga ito sa iba, mas kaunti ang natitira para sa sarili mo. Hindi pagiging selfish ang umamin dito. Ito ay matematika. Ang walang limitasyong kabaitan ay inuubos ang lakas mo. At kapag drained ka, hindi mo na kayang tulungan ang kahit sino, pati sarili mo. Isipin mo ang safety instructions sa eroplano. Sinasabi nilang, isuot mo muna ang oxygen mask mo. Tapos tumulong ka sa iba. Bakit? Dahil kung mawalan ka ng malay habang tinutulungan mo ang iba, 2 tao na ngayon ang kailangang iligtas imbes na isa. Ganito rin ang buhay. Kapag inuubos mo ang sarili mo sa pagtulong sa iba, nagiging ikaw ang taong nangangailangan ng tulong. Nagiging pabigat ka, hindi asset. Nauunawaan ng matatalinong tao na para mabuhay at umunlad, kailangang maingat na bantayan ang resources at enerhiya nila. Hindi ka nagiging masama dahil dito. Nagiging sustainable ka. Natuto ako nito sa mahirap na paraan. Sa maraming taon nagsasabi ako ng oo sa lahat. Bawat request, bawat pabor, bawat quick question na nagiging oras ng trabaho. Akala ko dati mabuti akong tao. Pero alam mo kung ano ang nangyari? Nagsimula akong magkaroon ng inis sa mga tao. Naging galit ako, naging mapait,
Napabayaan ko ang sarili kong proyekto, naantala ang sarili kong mga pangarap. At ang mas nakakatawa, mas hindi ko natulungan ang mga taong totoong nangangailangan. Doon ko na-realize ang isang napakahalagang bagay. Ang pagsabi ng oo sa lahat ay pagsasabi ng hindi sa sarili mo. At kapag iniwan mo ang sarili mo, sa huli, iniiwan mo rin ang lahat ng iba. Ang mga pinakabukas palad na tao sa kasaysayan ay hindi yung mga nagsabi ng oo sa lahat. Sila yung mga nagsabi ng hindi sa karamihan, yan para makapagsabi sila ng malaking oo sa mga tamang bagay. Sabi ni Machiavelli, ang nagnanais na sundin siya ay dapat marunong mag-utos. Hindi mo kayang mag-utos sa iba kung hindi mo kayang utusan ang sarili mong oras, enerhiya at resources. Hindi mo kayang mamuno sa iba kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mo. Number 5, strategic use of virtue. Hindi ko sinasabi na maging manhid ka. Hindi ko sinasabing itapon mo ang awa, katapatan o pagiging mapagbigay. Ang sinasabi ko ay ito. Dapat gamitin ang mga birtud na ito tulad ng mga sandata. Eksakto, tama ang oras at para sa pinakamalaking epekto. Ang espada na nakapatong lang sa istante ay hindi nakapagtatanggol sa kahit sino, pero ang espada sa kamay ng isang bihasang mandirigma, sa tamang sandali, kayang magligtas ng isang kaharian. Ganito rin dapat gumana ang kabutihan mo. Kapag tumulong ka sa isang tao, dapat ay may layunin. Kapag nagpakita ka ng awa, dapat ay may estratehiya. Kapag naging mapagbigay ka, dapat ay lumilikha ito ng resulta na gusto mo. Hayaan mong magbigay ako ng halimbawa, sa halip na tulungan ang lahat ng paisa-isa, tulungan mo ng malaki ang tamang mga tao. Sa halip na maging mabait sa lahat, maging di pangkaraniwang mabait sa mga taong mahalaga. Sa halip na magsabi ng oo sa lahat ng bagay, magsabi ng makapangyarihang oo sa mga bagay na nakahanay sa mga layunin mo. Ang paraang ito ay gumagawa ng tatlong bagay. Una, nagiging mas mahalaga ang tulong mo dahil ito'y bihira. Pangalawa, nakakalikha ka ng mas malalaking positibong epekto dahil nakatuon ka. Pangatlo, mas nirerespeto ka ng mga tao dahil mapili ka. Isipin mo ang mga pinakakilalang leader sa kasaysayan. Si Martin Luther King Jr. ay hindi naging banayad sa kawalan ng katarungan. Hinarap niya ito ng buong lakas. Yan si Mother Teresa ay hindi tinulungan ng lahat sa mundo. Nakatuon siya ng buo sa pinakamahirap, sa mga mahihirap. Mabubuting tao silang lahat, pero sila ay strategically good. Ginamit nila ang kanilang kabutihan bilang kasangkapan ng pagbabago, hindi bilang paraan para magustuhan ng lahat. Paano mo ito gagawin sa totoong buhay? Bago ka magsabi ng oo sa anumang kahilingan, itanong mo muna sa sarili mo ang tatlong bagay. 1. Tugma ba ito sa aking mga halaga at layunin? 2. Kaya ko ba itong gawin nang hindi ako nauubos? 3. Papahalagahan at igagalang ba ng taong ito ang aking ginagawa? Kung ang sagot sa alinman sa mga ito ay hindi, hindi ka lang basta magsasabi ng hindi. Sasabihin mo ito ng mabuti pero matatag. Kapag nagsabi ka ng oo, gawin mo ito ng buo. Ibigay mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap. Lumikha ka ng tunay na halaga. Gumawa ka ng makabuluhang pagkakaiba. Sa ganitong paraan, mahalaga ang iyong mga oo. Naalala ang iyong tulong. Ang iyong pagiging mapagbigay ay nagbubunga ng katapatan sa halip na pagmamayari. Sinabi ni Machiavelli minsan, ang pangakong ibinigay ay isang pangangailangan ng nakaraan. Ang salitang nilabag ay isang pangangailangan ng kasalukuyan. Ang ibig niyang sabihin ay ito. Minsan, ang pagtupad sa iyong salita sa isang tao ay nangangahulugang paglabag sa salita sa iba. Minsan, ang pagiging mabuti sa iyong pamilya ay nangangahulugang pagiging matatag sa iyong mga katrabaho. Minsan, ang pagprotekta sa iyong mga pangarap ay nangangahulugang madidismaya ang mga taong nais gamitin ang iyong oras. Ang estratehikong kabutihan ay hindi tungkol sa pagiging makasarili. Ito ay tungkol sa pagiging epektibo. I-drop ang affirmation na ito sa mga komento. Pinipili ko ang epektibong kabutihan. Numero 6, ang ilusyon ng pasasalamat. Narito ang isang bagay na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin. Sa kalikasan ng tao, magpakailanman. Ang pasasalamat ay pansamantala. Alam kong maaaring masakit itong marinig, pero totoo ito. Ang mga pabor na ibinibigay mo sa tao, ang tulong na iyong ginagawa, ang mga sakripisyong ginagawa mo, may expiration date sa alaala ng tao. Ang paulit-ulit na pabor ay humihinto sa pagiging regalo at nagiging obligasyon. Ang nagsisimula bilang thank you so much ay nagiging dapat mo na itong gawin diya't kalaunan.
Bakit hindi mo ginawa ito? Tinutulungan mo ang kapitbahay mo sa paglipat ng bahay. Sobrang nagpapasalamat sila sa'yo. Tinutulungan mo ulit sila 6 na buwan pagkatapos. Pasasalamat pa rin pero hindi na gaanong excited. Tinutulungan mo sila ng 3 beses. Ngayon inaasahan na lang nila ito. Pang-4 na beses kailangan nilang lumipat. Hindi na nila tinatanong, inaakala na lang nila na tutulong ka. At kung hindi mo kaya, bigla ka na lang ang masama. Ito ang sikolohiya ng tao. Nasanay tayo sa mabuting trato. Kinakalimutan natin ang kabutihang ibinibigay sa atin. Nagsisimula tayong tingnan ang natatanging kabaitan bilang normal na trato. Sa huli, naaalala ng mga tao ang benepisyo na nakuha nila sa'yo, hindi ang kabutihang ipinakita mo sa kanila. Uulit-ulit ang pattern na ito sa lahat ng relasyon, trabaho, pagkakaibigan at pamilya. Ang taong palaging nagsasabi ng oo ay nagiging taong inaasahan ng lahat na sasagot ng oo. Ang maaasahang tumutulong ay nagiging automatic choice para sa lahat ng problema. At kapag ang taong iyon sa wakas ay nagtakda ng boundary o nagsabi ng hindi, pinapakita sa kanila na para bang pinagtaksilan nila ang tiwala ng lahat. Kapag mas palagi kang mabait, mas hindi na pinahahalagahan ang kabaitan mo. Kapag mas available ka, mas hindi na espesyal ang availability mo. Kapag mas nagbibigay ka ng walang hinihinging kapalit, mas iniisip ng mga tao na walang halaga ang pagbibigay mo. Ito ang illusion of gratitude. Iniisip natin na kapag gumawa tayo ng mas maraming mabuti, mas magiging mapagpasalamat ang mga tao. Pero sa katotohanan, nagiging mas hindi sila mapagpasalamat dahil inaasahan na nila ang mas maraming mabuti. Ang mga taong pinaka-pinahahalagahan ka ay kadalasan yung mga taong bihira mo tulungan. Ang mga taong kinukuha ka lang bilang given ay kadalasan yung mga taong pinakamaraming tulong mo. Hindi ibig sabihin na masama ang mga tao. Ibig sabihin, tao talaga sila. At natural sa tao na i-adjust ang kanilang inaasahan base sa karanasan nila. Ang pag-unawa sa psikolohikal na katotohanan ito ay hindi ibig sabihin na dapat kang tumigil sa pagiging mabait o sa pagtulong. Ibig sabihin, dapat kang maging estratehiya tungkol dito. Mag-set ng boundaries. Gawing conditional ang tulong mo minsan. Hayaan ang mga tao maranasan kung ano ang pakiramdam kapag wala ka para lutasin ang problema nila. Sabi ni Machiavelli, karaniwan, mas hinuhusgahan ng tao sa mata kaysa sa kamay dahil lahat ay nakakakita at iilan lang ang nakakaramdam. Mas malinaw nakikita ng mga tao ang ginagawa mo ngayon kaysa sa naaalala nila ang ginawa mo noon. Ang kabutihan mo sa nakaraan ay nagiging invisible. Ang kasalukuyang ginagawa mo ang batayan nila sa paghusga sa iyo. I-drop mo itong affirmation sa comments. I create lasting impact. Naglilikha ako ng pangmatagalang epekto. Number 7. Results over intentions. Hinuhusgahan ng mundo ang kinalabasan, hindi ang intensyon. Maaring may pinakamalinaw na puso ka sa mundo. Maaring ginto ang intensyon mo. Pero kung ang aksyon mo ay hindi nagre-resulta sa gusto mong mangyari, wala nang halaga ang intensyon. Hindi tinatandaan ng kasaysayan ang mga taong may mabuting hangarin. Tinatandaan nito ang mga taong nakagawa ng bagay. Hayaan mo akong magtanong, mas gusto mo bang tandaan bilang isang taong mabait pero hindi nakagawa ng marami? O bilang isang taong tila matindi pero talagang nagpaganda sa mundo? Karamihan sa tao, pipiliin ang unang opsyon dahil mas safe ang pakiramdam. Pero heto ang hindi nila napapansin. Ang tandaan bilang mabait lang ay tulad ng tuluyang makalimutan. May brutal pero hindi maikakailang katotohanan. Minsan, ang pagiging tunay na mabuti ay nangangahulugang gumawa ng mga bagay na hindi maganda sa paningin sa sandaling iyon. Ang kabaitan sa ibabaw ay madalas nagdudulot ng panandali ang ginhawa, habang ang mahihirap na desisyon ay lumilikha ng pangmatagalang epekto. Ang magulang na disiplinahin ng anak ay hindi malupit. Mabuti siya dahil tinuturuan niya ang anak ng mahahalagang aral. Ang guro na nagbibigay ng mahihirap na grado ay hindi malupit. Inihahanda niya ang estudyante sa totoong mundo. Ang boss na nagtatakda ng mataas na pamantayan ay hindi unreasonable. Tinutulungan niya ang team na lumakas at umunlad. Ang tunay na kabutihan ay tungkol sa resulta, hindi sa itsura. Tungkol ito sa paglikha ng positibong kinalabasan, hindi lang sa positibong pakiramdam. Dito nagkakamali ang karamihan sa mabubuting tao. Mas nakatuon sila sa pagiging gusto ng iba kaysa sa pagiging epektibo. Pinipili nila ang kaginhawaan kaysa sa paglago. Pinipili nila ang pansamantalang kapayapaan kaysa sa pangmatagalang positibong pagbabago.
Pero heto ang katotohanan. Kung hindi mo nakukuha ang resulta na gusto mo mula sa kabutihan mo, hindi ka sapat na mabuti. Mabait ka lang, at iba iyon. Ang mababait na tao ay iniiwasan ang konflikto. Ang mabuting tao ay nilulutas ang konflikto. Ang mababait na tao ay sinasabi sa tao kung ano ang gusto nilang marinig. Ang mabuting tao ay sinasabi sa tao kung ano ang kailangan nilang marinig. Ang mababait na tao ay nagpapanatili ng status quo. Ang mabuting tao ay lumilikha ng positibong pagbabago. Puno ang mundo ng mababait na tao na walang nakukuhang anuman. Ang kailangan ng mundo ay mas maraming mabubuting tao na nakakamit ang resulta. Sabi ni Machiavelli, "The end justifies the means." Ngayon, hindi ibig sabihin nito na dapat kang gumawa ng masama para makamit ang mabuti. Ang ibig sabihin talaga, ang mabubuting intensyon mo ay walang halaga kung hindi ito nagdudulot ng mabuting resulta. Hindi nakatira ang mga tao sa puso mo, namumuhay sila sa mga kahihinatnan ng aksyon mo. Kaya tandaan ito, ang tunay na kabutihan ay nangangailangan ng tapang. Kailangan itong ilagay ang resulta sa ibabaw ng itsura. Kailangan itong itigil ang pagtatanong, magugustuhan ba nila ako? At simulan ng pagtatanong, makakagawa ba ito ng totoong pagbabago? Sa huli ng araw, hindi matatandaan ng mga tao ang intensyon mo. Matatandaan nila kung ano ang iyong naitayo, kung ano ang iyong binago, at kung ano ang iniwan mo. Number 8, legacy and survival. Pag-usapan natin ang talagang mahalaga, kung paano ka matatandaan at kung ano ang iiwan mo. Hindi binibigyang pugay ng kasaysayan ang mga basta-bastang mabuti. Binibigyang pugay nito ang mga nakaligtas, nagtiyaga, at nagbago ng kanilang resulta para sa kadakilaan. Isipin mo ito sandali, makasabi ka ba ng 5 mabait na tao sa kasaysayan? Marahil hindi. Pero malamang makakapangalan ka ng 5 tao na nakalikha ng pangmatagalang pagbabago kahit na hindi sila palaging madali pakitunguhan. Si Steve Jobs ay hindi kilala sa pagiging mabait. Mahirap siya, perfectionist, at kadalasan mahirap pakisamahan. Pero nakalikha siya ng mga produkto na nagbago sa pamumuhay ng bilyon-bilyong tao. Hindi ko sinasabi na dapat kang maging masama sa tao. Ang sinasabi ko, mas mabuti ang matandaan bilang taong gumawa ng pagbabago kaysa makalimutan dahil lang mabait at palakaibigan. Narito ang hindi naiintindihan ng karamihan tungkol sa legacy. Hindi mo maiiwan ang positibong marka sa mundo kung hindi ka nakaligtas ng sapat para makagawa nito. At ang survival sa negosyo, relasyon at buhay ay nangangailangan ng higit pa sa pagiging mabuti. Kailangan nito ang pagiging matalino, stratehiya at minsan matindi. Ang pinakabait na tao sa mundo ay hindi makakatulong sa iba kung sila ay madudurog ng mga sumasamantala sa kanila. Ang pinakabukas palad na tao ay walang maibibigay kung lahat ay naibigay na ng maaga. Ang pinakatapat na tao ay hindi makapagsasabi ng katotohanan kung pipigilan sila ng mga mas pinipiling manlinlang. Kailangan mo munang makasurvive. Pagkatapos, makakapag-thrive ka. Pagkatapos, makakalikha ka ng legacy na gusto mo. Ibig sabihin nito, protektahan ang sarili para maprotektahan ang iba. Palakasin ang sarili para maitulak ang iba pataas. Lumakas para matulungan ang mahina. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay estratehiya. Hindi ito malupit. Ito ay maingat. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa kabutihan. Itong buhay ay tungkol sa pagpapanatili ng kabutihan para tunay itong makagawa ng pagbabago. At tingnan mo ang mga taong nakalikha ng pangmatagalang positibong pagbabago sa mundo. Hindi sila padalos-dalos. Hindi sila palaging gumagawa ng gusto ng lahat. Hindi sila natatakot magsabi ng hindi, magtakda ng boundaries, at gumawa ng mahihirap na desisyon. Nauunawaan nila na ang pagiging mabuti ay hindi tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa pagiging sapat na malakas para piliin ang kabutihan kapag ito ang pinakamahalaga. Sabi ni Machiavelli, mas mabuti pang katakutan kaysa mahalin kung hindi mo kayang parehong gawin. Ang ibig niyang sabihin, mas mahalaga ang respeto kaysa pagmamahal. Mas mahalaga ang impact kaysa popularidad. Mas mahalaga ang resulta kaysa damdamin. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng pagiging mabuti at pagiging malakas. Pwede mo pareho, dapat mo pareho. Pero kung kailangan mong pumili, piliin mo muna ang lakas, dahil ang lakas ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na maging mabuti kapag talagang mahalaga. Ang kahinaan ay ginagawa kang biktima, kahit na may pinakamahusay kang intensyon. Marami na tayong natalakay ngayon, pero hayaan mo akong iwan sa iyo ang pinakamahalagang aral sa lahat.
Ang kabutihan na walang estratehiya ay ang pinakamapanganib na bitag. Ito ay nagpapahina sa iyo sa mga taong gusto kang samantalahin. Ito ay sumusupil sa resources mo hanggang wala ka nang maibigay. Ito ay lumilikha ng inaasahan na hindi mo kayang panatilihin. At sa huli, pinipigilan ka nitong makalikha ng positibong epekto na tunay mong nais. Pero ang kabutihan na may estratehiya ay nagiging sandata para sa survival at impluensya. Nagiging kasangkapan ito para sa tunay na pagbabago. Nagiging pundasyon ito para sa buhay at legacy na talagang may halaga. Ngayon alam mo na ang shocking cost ng blind goodness. Naiintindihan mo na ngayon kung bakit ang pagiging bukas palad ay maaring maging bitag. Bakit naglalaho ang pasasalamat? At bakit ang mabubuting intensyon na walang magandang resulta ay walang halaga? Mas mahalaga, alam mo na kung paano gawing lakas ang kabutihan mo mula sa pagiging kahinaan. Kung paano maging mabait ng may estratehiya. Kung paano tumulong ng epektibo at kung paano lumikha ng mga resulta na may kabuluhan. Bago mo tapusin ang video na ito, gusto kong gumawa ka ng desisyon. Patuloy ka bang magiging mabuti sa lumang paraan, walang boundaries, hanggang sa ito'y sumira sa'yo? O sisimulan mo bang maging mabuti sa bagong paraan, estratehiya, epektibo at makapangyarihan? Ito ang totoong tanong at ito ang magtatakda ng hinaharap mo. Papalalabihin mo ba ng kahinaan ang kabutihan mo o huhubugin mo ito at gagawin mong kapangyarihan? Ang pagpili ay nasa iyo. Pero ngayon, hawak mo ang kaalaman para pumili ng matalino. Kung binuksan ng video na ito ang mata mo sa isang bagong perspektibo, i-hit ang like button. Kung gusto mo pa ng mga katotohanang magpapabago sa pananaw mo sa mundo, mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell. At kung may kilala kang kailangan marinig ang mensaheng ito, i-share ang video na ito sa kanila. Ang kabutihan mo ay hindi kahinaan. Kapag ginamit ng estratehiya, nagiging pinakamalakas mong sandata. I-drop mo itong huling affirmation sa comments. I-master strategic goodness. Hinuhubog ko at pinapahusay ang estratehikong kabutihan. Tandaan, sa isang mundo na puno ng mga lobo, huwag maging tupa, maging pastol, maging tao na nagpoprotekta sa kawan, hindi sa pamamagitan ng kahinaan, kundi sa pamamagitan ng karunungan, estratehiya at lakas. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.